Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang Chief of Station, na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa Budapest, kung saan pinangungunahan ni Ben Malloy ang CIA Chief of Station. Ito ay isang operasyon upang kunin ang impormasyong ipinapasa ng isang ahente ng Turkish intelligence sa Russian intelligence, na pinamumunuan ni Evgeny, ang Russian Chief of Station. Nakakarating lang kasama ang kanyang mga tauhan. Natukoy ng mga ahente ng CIA ang intel ng Turkish, at agad na inaalerto ni Ben ang kanyang team upang harangin ito. Nagpanggap ang isang ahente na miyembro ng Russian intelligence at kinuha ang impormasyon, ngunit napansin ni Evgeny ang ginagawang pagharang at sinubukan ng kanyang mga tauhan na pigilan ang mga ahente. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, matagumpay na nakatakas ang mga ahente ng CIA dala ang datos. Si Ben, na nakatayo malapit, ay tinawag ni Evgeny, na nagsabing sana'y nagtatrabaho si Ben para sa kanya. Alam ni Evgeny ang tungkol sa anibersaryo ni Ben ngayong araw at ang hapunan nila ng kanyang asawa mamaya, dahil nahak niya ang komunikasyon ni Ben. Ikinukwento niyang pinagsisisihan niya ang pagkawala ng sarili niyang asawa dahil sa trabaho, at binati si Ben ng maligayang anibersaryo. Makalipas ang ilang sandali, bumili si Ben ng isang rosas at nagtungo upang salubungin ang kanyang asawang si Farah, na kapwa rin ahente ng CIA para sa kanilang hapunan. Habang nagpaalam si Farah sa kanyang mga kaibigan, biglang sumabog ang gusali, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Makaraan ng ilang linggo, nagbitiw si Ben bilang Chief of Station. Patuloy siyang pinahihirapan ng pagkawala ng kanyang asawa at unti-unti na niyang tinatanggap ang kanyang bagong realidad. Sinubukan niyang tawagan ang anak niyang si Nick, isang estudyante ng IT, ngunit voicemail lang ang kanyang nakuha. Samantala sa Croatia, napansin ni Nick ang hindi nasagot na tawag mula kay Ben sa tulong ng kanyang bagong kasintahan na si Veronique. Ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Ben ang bagong direksyon na tinatahak niya sa buhay, dahil pakiramdam niya ay hindi niya makakausap si Ben ng maayos. Di nagtagal, ipinatawag si Ben sa isang pagpupulong ng Inspector General at iba pa, na may impormasyong maaaring hindi inosente si Farah tulad ng inaakala. Ipinakita nila kay Ben ang larawan ng isang ahenteng Ruso na si Karen, na pinaghihinalaang sangkot sa pagkamatay ng dalawang ahente ng NATO at sa pagsira sa lipunan ng kanluran. Nagtaka si Ben kung ano ang kinalaman nito kay Farah hanggang sa tanungin siya ng board kung si Farah ba ang handler ni Karen. Mariing itinanggi ito ni Ben, at sinabing seryoso si Farah sa kanyang trabaho sa CIA. Tinanong siya ng board kung handa siyang sumailalim sa polygraph test upang patunayan ang kanyang mga pahayag, at buong kumpiyansang pumayag si Ben. Iniisip ni Ben na sinusubukan ng Inspector General na sirain ang pangalan ni Farah, at sumang-ayon dito ang kanyang abogado na si Ted. Pagkatapos ay tiniyak sa kanya ng Deputy Director ng CIA, si Williams, na kakampi niya ito. Nang marinig ito, inakala ni Ben na may pag-asa pa silang malinis ang pangalan ni Farah. Hindi niya matanggap na si Farah, ang babaeng minahal niya at kasama niyang nagpalaki ng kanilang mga anak, ay maaaring isang dobleng ahente. Ngunit sinabi ni Ted na ang lahat ay nakasalalay na ngayon sa Inspector General. Dahil sa pagkabahala sa balita, sinimulang balikan ni Ben ang mga detalye ng pagsabog, sinusubukang alamin kung may hindi siya napansin. Bumalik siya sa CIA ngunit napagtanto niyang hindi na gumagana ang kanyang security badge. Sinalubong siya ng IT specialist na si Desmond, na nagkunwaring kilala siya pero palihim na sinabi niya kay Ben na sumabay na lang sa kanya. Pinapasok siya ni Desmond at ipinaliwanag na ang IG ang nagbigay ng kautosang pagbawalan siyang makapasok habang isinasagawa ang investigasyon kay Farah. Alam ni Desmond na naghahanap si Ben ng impormasyon at gusto niya itong tulungan dahil si Farah ay isa sa pinakamabuting taong nakatrabaho niya. Hinanap nila ang lahat ng international agencies na nasa paligid noong namatay si Farah, at marami silang natuklasan. Nakakagulat ito, ngunit may isang pangalan na tumatatak, si Karen. Gayunman, hindi naniniwala si Ben na sangkot ang FSB dahil alam niyang hindi iyon estilo ni Evgeny. Plano din ni Desmond na i-trace ang laptop ni Ben upang malaman kung sino ang sumilip dito. Umuwi si Ben at nakatanggap ng email tungkol kay Farah mula sa isang hindi kilalang nagpapadala. Kalakip nito ang mga artikulo tungkol sa mga pag-atake sa iba't ibang panig ng mundo at isang sulat na nagsasabing, pagsamasamahin mo ang mga piraso. Di nagtagal, tumawag si Nick. Inamin ni Nick na wala na siya sa France at lumipat na sa Croatia dahil kay Veronique.
Nagplano silang magkita muli sa France, ngunit naputol ang koneksyon. Bago pa sila magkita, nagpaplano na si Ben na bumalik sa Budapest upang alamin ang mga sagot. May isang pagbabalik-tanaw kung saan magkasama sina Ben at Farah sa hapunan. Isiniwalat ni Farah ang magandang balita na na-promote siya bilang Chief of Station. Nagbalik-tanaw sila sa mga panahong hindi tinatanggap ng ahensya ang kanilang relasyon. Ibinigay ni Farah kay Ben ang isang good luck pendant na ipinamana ng kanyang lolo sa kanyang lola, at hiniling na ingatan ito ni Ben bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Pagdating ni Ben sa Budapest, agad siyang nakipagkita sa dati niyang kasosyo at bagong chief of station na si John Branca. Humihingi siya ng tulong kay John para imbestigahan ang pagkamatay ni Farah, dahil may kutob siyang may mali. Walang pakialam si Branca sa mga alalahanin ni Ben. Sinabi niya na wala silang sapat na ebidensya para questionin ang ulat ng Inspector General at iminungkahi niyang maglaan na lang ng oras si Ben kay Nick at siya na ang bahala sa kaso. Napansin ni Ben ang pagbabago ng ugali ni Branca kaya nagpasalamat siya at umalis. Pumunta siya sa restaurant kung saan naganap ang pambobomba. Sarado na ito, at bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng malagim na pangyayari. Dahil walang tulong mula sa CIA, nakipagkita si Ben kay Hitchens, ang pinuno ng Hungarian intelligence. Ayaw sanang tumulong ni Hitchens dahil delikado ito sa kanyang trabaho, pero ipinakita niya kay Ben ang isang smart ring na suot ni Farah noong siya'y namatay. Naniniwala siyang hinehack ito ng grupo ni Evgeny para malaman ang kilos ni Farah, kaya alam nilang naroon siya sa lugar na iyon. Hindi pa tiyak kung personal na sangkot si Evgeny, ngunit ibinigay ni Hitchens ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Ibinigay din ni Hitchens kay Ben ang emergency phone ni Farah at sinabing gamitin niya ito upang matunten si Evgeny. Muling tumawag si Desmond kay Ben tungkol sa laptop. Puno ito ng makabagong spyware at binalaan siya na mag-ingat dahil sinusubaybayan siya. Natunton ni Ben si Evgeny sa isang kasino at sumali siya sa mesa nito para maglaro ng poker. Naglabas si Ben ng malaking halaga ng pera para kunin ang atensyon niya. Nais ni Ben ng impormasyon tungkol kay Farah, at sumagot si Evgeny sa kodigo, sinabing ang mga problema ng Amerika ay makikita sa salamin. Tumanggi pa rin siyang magsalita ng higit pa, at sinabi kay Ben na magkaaway pa rin sila. Dumating ang mga tauhan ni Evgeny para paalisin si Ben, pero lumaban si Ben at binugbog ang bawat isa gamit ang kanyang husay, hanggang sa tutukan siya ng baril at mapilitang sumuko. Napansin ni Evgeny na seryoso si Ben sa paghahanap ng sagot, ngunit sinabi niyang pinapairal ni Ben ang kanyang puso kaysa sa kanyang pag-iisip, bago siya bigla ang sinapak ng isang lalaki at nawalan ng malay. Samantala, nasa bahay sina Nick at Veronique pero agad ding umalis si Veronique para mamili. Habang si Nick ay nagsisimula ng magtrabaho, may mga armadong lalaki na lumitaw sa labas ng kanyang bahay at tinawag siya palabas. Isang lalaki ang nagpakita ng badge at hiniling na sumama siya sa kanila dahil siya raw ay tinutugis ng mga mamamatay tao. Sa takot para sa kanyang buhay, sumunod si Nick sa lalaki. Dinala si Ben sa isang ligtas na lugar. Inakusahan niya si Evgeny na sinira ang kanyang buhay at kinuha si Farah sa kanya. Unti-unting naunawaan ni Evgeny na si Ben ay dumating upang linisin ang pangalan ni Farah sa sarili niyang kagustuhan. Binulungan ni Evgeny ang kanyang tauhan, at inakala ni Ben na siya'y papatayin, pero pinalaya siya sa halip. Akala ni Ben na sangkot si Evgeny sa pagkamatay ni Farah, ngunit ang totoo, mali ang kanyang akala. Ipinakita ni Evgeny kay Ben ang video footage noong gabing naganap ang pambobomba, kung saan nakita ni Ben si Karen na sumusunod sa kanila. Inakala ni Ben na miyembro ng FSB si Evgeny. Bago pa man maipahayag ang tunay na pagkakakilanlan ng bomber, sila ni Evgeny at ang kanyang mga tauhan ay pinagbabaril ng isang hit squad. Halos hindi makaligtas si Ben sa mga lumilipad na bala, ngunit papalapit na ang mga kalaban. Nakapasok siya sa isang van at tumawag kay Branca para humingi ng tulong. Dahil sa pagkataranta, pina-atras niya ang van palabas ng gusali at tumaob ito. Pagkaahon niya, hinabol siya ng mga lalaki, ngunit dumating si Branca at nailigtas siya. Sinabi ni Branca na maswerte si Ben dahil bihira raw pumalpak ang mga miyembro ng FSB. Nagtaka si Ben kung paano siya nakarating agad doon, at nalaman niyang sinusubaybayan ni Branca si Evgeny. Ngayon, sigurado na si Ben na pinatay si Farah at siya ay pinagplanuhan, pero hindi pa rin niya alam kung sino ang may kagagawan. Muling sinabi ni Branca na mas mabuting manatiling magtatago si Ben at balak siyang dalhin sa isang mas ligtas na lugar.
Si Nick naman ay bumibiyahe kasama ang mga ahente na nagpaliwanag na isang traidor na FSB agent ang nagtangkang patayin ang kanyang ama, at si Nick ang susunod na target. Nababahala si Nick para kay Veronique ngunit sinigurado ng mga lalaki na siya ay nasa ligtas na lugar. Ibinunyag ni Branca kay Ben na siya ang nagpadala ng team para kunin si Nick at sinusubaybayan niya ang cellphone nito. Dinala ni Branca si Ben sa isang malaking bangka na ginagamit niyang base ng operasyon. Doon ipinaliwanag ni Branca na ang mga taong gustong pumatay kay Ben ay mga dating Chin mercenaries na ngayon ay nagtatrabaho para sa Wagner Group. Mayroon siyang impormasyon na may hinahanap ang mga taong iyon na posibleng hawak ni Ben. Tinanong ni Branca kung may ibinigay ba si Farah kay Ben bago ito namatay, at agad na naghihinali si Ben sa kanyang linya ng pagtatanong. Itinanggi ni Ben na may natanggap siya mula kay Farah at humiling na makausap si Nick kaya dinala siya ni Branca sa isang satellite phone. Samantala, dinala si Nick sa isang gusali ngunit naramdaman niyang may kakaiba. Inatake niya ang dalawang escort at tinangkang tumakas, ngunit napigilan siya sa pamamagitan ng baril. Kasabay nito, dinala si Ben sa isang silid kung saan nakita niya ang parehong grupo ng mga tauhan na may hawak na baril, at inutusan siya ni Branca na umupo. Napagtanto ni Ben na pinagtaksilan siya ni Branca. Pinaupo siya sa isang upuan at inihanda para pahirapan upang makuha ang impormasyon. Hindi makapaniwala si Ben na ang taong nakatrabaho niya ng 8 taon, na laging nasa kanyang panig, ay nagtaksil sa kanya. Ngunit gusto lang ni Branca malaman kung ano ang ibinigay sa kanya ni Farah. Sinabi ni Ben na ang ibinigay ni Farah sa kanya ay isang anak, isang tahanan, at isang buhay. Ngunit gusto ni Branca ng higit pa. Ipinaalala ni Ben kay Branca na siya ay mahusay na sinanay, ngunit nagsimulang tusukin ni Branca ng mga karayom ang mga daliri ni Ben. Pinili ni Branca si Ben na magsalita kung ano ang ibinigay sa kanya ni Farah, at pinaandar ang kuryente sa kanyang mga kamay nang tumanggi itong magsalita. Binigyan siya ng smelling salts upang magising mula sa pagkawala ng malay. Tumanggi pa rin si Ben na magsalita, mas piniling tiisin ang sakit kaysa magsalita. Nalaman ni Branca na dumating na si Nick sa safe house, kaya naisip niya kung makakaya rin bang tiisin ni Nick ang parehong sakit. Nagbanta si Ben na papatayin siya kung sasaktan niya si Nick, ngunit tahimik na umalis si Branca. Pumasok ang isa pang lalaki upang ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Ben, at napagtanto niyang si Karen ito. Gusto ni Ben malaman ang buong pangalan ni Karen, dahil gusto niyang alamin ang pangalan ng mga taong papatayin niya. Sinabi ni Karen na hindi makapangyarihan ang mga Amerikano sa lahat ng bagay. Ikinuwento niya kung paano noong taong 1980, ang pinuno ng CIA ay dinukot ng mga terorista, pinahirapan, at pinatay. Ganoon din ang nangyari sa pinuno ng KGB, ngunit dinukot ng KGB ang isang kamag-anak ng pinunong terorista at ipinadala ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan nito hanggang sa pinalaya ang kanilang lider. Habang naghahanda si Karen na simulan ang pagpapahirap, bigla siyang binaril, at napatay ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Ang umatake ay isang ahenteng Ruso, si Christina Calari. Pinalaya niya si Ben, ngunit sobrang mahina si Ben upang makatakas sa parehong daan na dinaanan niya. Kailangan nilang makipaglaban para makalabas sa barko. Naghagi si Christina ng flashbang at pinaulanan ng bala ang buong silid. Ngunit biglang itinapon siya ni Karen palabas ng barko at inatake si Ben. Mahina si Ben, pero pinilit niyang lumaban at hindi umatras. Kumuha ng patalim si Karen, pero nakailag si Ben, nadisarmahan ito, at nakipaglaban pabalik. Umabot ang laban hanggang sa deck ng barko, kung saan ginamit ni Ben ang pin ni Karen para saksakin siya, bago tuluyang itulak palabas ng barko gamit ang bakal na tubo. Nakatakas sina Ben at Christina sakay ng bangka nito at nakabalik sa dalampasigan. Nagduda si Ben kung mapagkakatiwalaan ba niya si Christina, pero pinapaalala nito sa kanya na pinatay niya ang 8 bayaran na sundalo para iligtas siya. Ibinunyag ni Christina na may utos siya mula kay Farah at tinanong si Ben kung nasa kanya pa ang pendant na ibinigay sa kanya. Sinabi niyang ito ay isang susi at dadalhin siya sa isang address. Sa gulat ni Ben, ibinunyag ni Christina na ang mga lalaking dumukot kay Nick ay ang mga taong nagtaksil kay Farah. Lumabas na si Farah ang namamahala sa ilang deep cover agents at muntik nang isiwalat ang isang money laundering operation. Hindi niya sinabi ito kay Ben dahil nalaman niyang isang operatiba ng Amerika ang nasa likod ng operasyon. Isa si Christina sa 7 taong nagtatrabaho para kay Farah, at siya na lang ang natitirang buhay. Malaki ang utang na loob niya kay Farah, at nangakong tutulungan si Ben na tapusin ang lahat ng ito.
Samantala, nakakulong si Nick sa isang silid habang naghihintay ng utos ang mga ahente sa paligid niya. Biglang dumating si Karen at sinabi kay Nick na kamukha siya ni Farah, at ang pinakamalaking pagkakamali raw nito ay ang pagtitiwala sa kanya, palatandaan na siya ang may kagagawan ng pagkamatay ni Farah. Dinala ni Christina si Ben sa isang safe house na may saradong silid. Nabuksan ang pinto ng silid gamit ang pendant, ang silid na ito ay dating opisina ni Farah. Doon, mas pinalalim ni Christina ang kwento kung paano sila nagkakilala ni Farah bago pa man sila sumali sa kani-kanilang mga organisasyon, magkaibigan na sila noon pa man. Natagpuan ni Ben ang isang laptop kung saan nakita niya ang impormasyon na tumatanggap ng suhol si John Branca mula sa mga banyagang ahensya ng intelihensya, kasama na rin ang mismong deputy director na si Williams na siyang may kagagawan sa pagpatay kay Farah at sa boss ni Branca. Mayroon ding video na nagpapakitang nakipagkita si Farah kay Evgeny, at iniisip ni Ben na kasabwat siya ng mga ito simula't simula pa. Pero ayaw ni Christina na agad humusga. Tumawag si Ben kay Branca at sinabi niyang hawak na niya ang intel na gusto nito. Kaya nag-alok si Branca ng palitan kapalit si Nick, at nagbigay ng oras at lokasyon. Binalaan siya ni Christina na maaaring patibong ito, pero handa siyang suungin ang panganib para kay Nick. Habang papunta sila, galit pa rin si Ben sa katotohanan na nalaman niya tungkol kay Farah. Sinabi ni Christina na kung ibibigay niya ang intel, mababaliwala ang pagkamatay ni Farah. Pero kailangan niyang mailigtas si Nick. Ipinadala niya ang intel kay Desmond at pinasuri ito. Dumating sila sa lokasyon, kung saan unang bumaba si Christina para mag-set up ng sniper position. Dumiretso si Ben sa mismong lugar kung saan naghihintay si Branca at ang mga tauhan nito, habang umakyat si Christina sa isang bubong kung saan makikita niya ang buong palitan. Lumabas si Ben dala ang bag. Pinalaya ni Branca si Nick, kaya iniabot ni Ben ang bag at nangakong aalis na siya sa lugar na ito. Pero may iba palang plano si Branca. Sumenyas siya sa mga tauhan niya, pero agad nagpaputok si Christina at tinamaan ang mga ito hanggang sa gumanti ng putok si Branca. Pinatumba ni Ben si Branca, kinuha ang bag at baril, at muling sumakay sa van kasama si Nick, habang hinahabol sila nina Branca at Karen sa isa pang sasakyan at nagpapaputok. Iniabot ni Ben ang baril kay Nick at sinabing buuin niya ang loob niya, pumatay o mapatay. Pinilit ni Nick gumanti ng putok habang si Ben ay mabilis na nagmamaneho sa mga kanto. Naubusan ng bala si Nick, at mabilis na lumalapit si Branca. Nang makabuntot si Branca sa kanila, pinabagal ni Ben ang sasakyan at inipit ang kotse nito, kaya tumaob ang sasakyan ni Branca. Nalaglag si Branca mula sa sasakyan habang si Karen ay natusok ng windshield. Ipinagyabang pa nito na kahit papaano ay napatay niya si Farah, kaya pinasabog siya ni Nick. Bumalik sila sa sasakyan at proud si Ben sa kanya. Wala nang bakas ni Branca, at hinala ni Ben na baka nakaligtas ito at balak pa niyang hanapin. Natunto ni Ben si Branca at nagharap sila sa isang matinding labanan. Kampante si Branca habang pinabagsak si Ben, pero nakabawi si Ben at nakabitaw ng malalakas na suntok, hanggang sa mapasok niya si Branca sa headlock at sinakal ito hanggang mawalan ng malay. Maya-maya, isa sa mga tauhan ni Branca ang dumating upang sunduin siya, pero binalaan siya ni Ben na huwag nang makialam at lumayo na lang. Saglit na nakipagkita sa kanila si Christina, at umaasa si Ben na kapag natapos na ang lahat ng ito, maaari silang magtulungan. Sumang-ayon si Christina. Pagkatapos ay isinakay ni Ben si Branca, na nakagapos sa kotse at umalis. Kalaunan, nakipag-ugnayan siya kay Desmond at pinagplanuhan nila kung paano pababagsakin si Williams gamit ang impormasyong hawak nila. Tinawagan din ni Ben si Evgeny, na nakaligtas sa pagsalakay sa kanya. Samantala, nagsasagawa si Williams ng isang pandaigdigang komperensya nang biglang makatanggap ang lahat ng mga kalahok ng impormasyon laban kay Williams sa kanilang mga cellphone, at nahak ang projector. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Evgeny kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi niyang ikinagagalak niyang makita ang mga dating kaaway kung saan wala nang nakagapos sa upuan. Kinumpirma niya na may sala si Williams at iniutos sa kanyang mga tauhan na arestuhin ito. Sa huli, nagkita na rin sina Ben at Veronique, at ibinunyag ni Ben na siya na ngayon ang French Chief of Station. Sa isip ni Nick, tiyak na magiging proud sa kanya si Farah. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.